Kapamilya, 18 araw na lang at halalan na. Kaya patuloy nating kilalanin ang mga kandidatong nanunuyo sa ating boto. Ano-ano nga ba ang kanilang mga kalibre para maihalal natin sila ngayong Mayo at 13? Ito po ang umagang harapan. Sino-sino ang ating mga bisita? Kilalanin. Kumuha ng Bachelor of Science in Management at Bachelor of Arts in Political Science. Itinagwid rin ang Masters in Development Management and Governance sa University of Makati. Kinilala rin bilang Dakilang Ina Awardee noong 2004. Isa ring negosyante na ihalal na City Councilor noong 2010 at pinamunuan ang Committee on Tourism, Culture and Arts, Labor and Cooperative, Economic Enterprise and Livelihood. Muling tumatakbo sa ilalim ng Partidong AIM, re-electionist, Councilor Virginia Lieto. Magandang umaga, Jay. Magandang umaga sa aking brother-in-law, Nong Bulyedo, sa aking kapatid, Arthur Chongson, kay Dr. Kagapi, magandang umaga. Sa aking mga anak, sa lahat ng supporter ko, magandang umaga, magandang Jensen. Misamis Oriental, nagtapos ng Bachelor of Laws at naging assemblyman ng Noy South Cotabato Lone District. Isinusulong ang iba't ibang advokasya sa iba't ibang sektor. Naging JC International Senator rin para sa Jensen. Ngayon, handang bumalik sa public service bilang konsehal para itaguyod ang laban kontra korupsyon at batas para sa mga manggagawa. Ibinabandera ang People's Shaft Movement, Attorney Rogelio Garcia. Magandang umaga po, Jay. Magandang umaga sa tiga paminaw o tagdantaw ng atong programa. Kaninyong tanan, mayang buntag. O ginaot pa nga inyong kuha ang among mensahe karong buntaga. Kumuha ng BS Biology at Zoology. Itinagwid rin ang Doctor of Medicine at Bachelor of Laws. Sumailalim rin sa Legislative Competence Upgrading Program sa UP Diliman at Masters in Development Management and Governance. Umupong konsehal noong 2010 at pinamunuan ang ilang komitiba kabilang ang Committee on Race and Meats, Food and Agriculture at Blue Ribbon Anti-Graft and Corruption. Mula sa kilalang pamilya sa politika, pambato ng Partidong AIM, re-electionist Eduardo Lasong IV. Magandang umaga, Jay, at welcome sa umagang harapan and welcome to mga guests natin rin. Magandang umaga at magandang Jansan. Sa Cavite, nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa Ateneo de Manila University College of Law. Isang law practitioner, naging Chief of Staff at Legal Counsel ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao. Naihalal na rin konsehal noong 1988, 1992, 1998 at 2001. Sumubok ng tumakbo bilang Vice Mayor ng syudad pero narikot. At ngayon, muling naghahangad na ipagpatuloy ang nasimulang serbisyo sa konseho sa ilalim ng BCM Attorney Franklin Gacal Jr. Magandang umaga, Jay, at sa lahat po ng taga-Johnson. Magandang umaga sa inyo and good luck po sa bawat partido. Maraming salamat sa ating mga panauhin sa inyong pagdalo sa pagtugon ninyo sa aming imbitasyon. Kapamilya, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang round 1 pero narito muna ang ating mga patakaran. Bawat kandidato ay bibigyan ng 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. 30 segundo rin ang ibibigay para sa kanilang rebuttal o reaksyon. Merong 4 na rounds. Sa round 1, sasagutin ng bawat kandidato ang mga tanong mula sa host o anchor. Sa round 2, ang mga tanong ay magmumula sa mga nakalap sa Facebook page ng TV Patrol at MUS, text line at mga isinagawang interview ng ABS-CBN News. Sa round 3, ang kandidato ay magbabato ng tanong na sasagutin naman ng kanyang katunggali. Sa round 4, bibigyan ng tig-iisang minuto ang bawat kandidato para sa kanilang closing statement at oras na marinig ang buzzer. Hudyat na tapos na ang oras na pagsagot. Maaring sumagot ang kandidato sa wikang Ingles, Filipino, Bisaya o dialektong naunawaan ng marami. Kailangan po kapamilya na maikli lang ang oras para marami tayong mga isyong na mapag-uusapan. At tutok lang po dahil maaaring ang issue dito sa Jensen ay issue din po sa inyong bayan. Kapamilya, round 1 na po.
At ito ay tanong para sa lahat. Ano ang reaksyon mo sa pahayag ni Pinoy, Pangulong Aquino, na bunga daw ng kapabayaan ng Mindanao leaders ang nararanasang power crisis natin ngayon? Councilor Virgie? Go ahead, ma'am. Para sa akin, hindi naman siguro na power crisis dahil din yan sa climate change. Yung kumbaga dahil sa sobrang init, bumaba yung ating water sa ating Maria Cristina Falls. Meron din naman din mga leaders natin na ang iniisip lang ay ang kanilang pansariling kapakanan na hindi na foresight kung ano yung mangyayari sa Mindanao about power crisis. Yun ang pwede natin sabihin na contribution ng mga tao. Thank you very much. Councilor Layson? Sir Jay, actually it's not within the domain of the local government units yung energy crisis. It's a whole Mindanao crisis at yan po ay within the distributor utilities. Ngayon, pinag-aralan na ng ating mga leader, national and local, na meron na rin tayong mga distribution utilities na nakapagkontrata na. So that by June or July, babalik tayo within normal, Sitwasyon. Okay. Attorney James, go ahead, sir. I agree absolutely with the President. Tama po ang Presidente na kasalanan po ng mga Mindanao leaders ang naturang crisis. It is the fault of the government because, like for example in Johnson, hindi po napaghandaan ng ating kasamtangang administrasyon ang pagbigay ng foresight, ang tamang foresight. There was already a warning as early as 2007. At may warning na dapat po sana is tinawag na, pinukpok na ang ating distributor at Socoteco. Pagkat ang anything that gives convenience to the people, kung anong kailangan ng mga katawan, dapat ang gobyerno ang nangunguna. Thank you. Attorney Bigfix. Tamang eksakto din ang resulta ni Presidente Pinoy nga you have to blame the Mindanao leaders kasi wala sila panlantaw sa ugma. Ilang gipasagdan ang problemang nakita na as much as 2007. Sa ato pa, kung wala din sila magpakabana, sa ato pa wala sila magunahuna kung unsay problemang pabuton sa katawan. Mao kini nga Pinoy is very, very correct nga he is blaming the Mindanao leaders for not doing anything na nakita na may problema 6 years or 7 years ago. Alright, thank you very much. Reaction siguro, Councilor Layson, sinasabi nila talagang merong pananagutan. Actually, number one to be blamed is the IPIRA law. Bakit? That is privatization which is mature siya on 2010. So doon pala yung Maria Cristina hindi na nilagi maintain dahil i-privatize nga. Yun, binenta pa natin yung mga standby bunker fuel diesel natin na barges. At sino nakabili? Another big businessman whose business is also into energy. Ngayon, hindi nila nakita yung kakulangan. Thank you very much. Yes, Councilor. Although maganda naman talaga yung sinabi natin, Presidente, pero hindi naman pwedeng i-blame natin sa local government or sa Mindanao leaders natin. Example na natin sa ating mayor, hindi naman pwedeng ibintang lahat sa kanya ang pagkakaroon natin ng problema sa power crisis dahil ang dapat na foresight na ng ating Socoteco about that problem way back how many years ago. So, I think it's a win-win situation. Yung kumbaga contribution din ng mga tao, pati rin sa ating mga leaders na ngayon sa aming programa, kailangan natin yung para sa kanilang. Thank you very much. Umasa daw kasi tayo sa hydro plant natin, Attorney Jay. Umasa daw ho tayo, talagang yung mga taga Mindanao, mga Mindanao leaders, umasa lang sa hydropower plants natin. Reaction mo doon? Totoo yan, umasa tayo sa hydro. And then the problem is, ang laki problema is because of the IPIRA law, of which I think it was one of the congressmen at the time was Lou Antonino. Okay. Nagkaroon ng privatization, no? Nagkaroon ng privatization. Pero dapat sana noong nagkaroon na ng privatization ng ating power, hinanda na natin, we should have invited investors na gagawa ng proyektong ito. Ito hindi ginawa ng ating local government. The fact is, there was a warning, the government should have acted immediately. Thank you. Sure. Well, ako sa totoo lang, Jay, ang akong faktor niyan, there is so much to blame on the local government, especially on the local government in the city of John Santos, for not doing anything. Nga naman, una man gani ang atong dakbayang ipangaluhan ni Darlene Antonino, nag-protest naman sa pagpatukod sa Cornell Holdings o diya sa Maasim Sarangani, nga sila pa man nagpa-recall gani sa ECC o nag-propose pa sa Power Sales Agreement, nag-iproman sa Socoteco o ang Sarangani Energy Corporation. Nga naman,
May reaction kayo doon, Councilor? Actually, ang pinakamalakas na anti-environmental issue is dahil nga sa Congressman Pacquiao, malakas yung pagtutol niya sa CONAL. At ngayon nga, ang General Santos through Ma'am Darlene and June at Sharon is hindi kami tutol but responsible CONAL lang yung mga environmental compliance. Matugunan lang, hindi kami tutol sa CONAL. Yung issue kasi sa inyo, turismo din, Councilor. Ang point dyan is, bakit sa local government lang ng Gensan, buong Mindanao naman merong power crisis. Bakit hindi rin natin panawagan yung ibang mga taga Sarangani, taga South Cotabato, yung ibang mga mayors, bakit dito lang sa Gensan, binibigay ng ating lokal na, lalong-lalo ang ating mayor na kung saan gumagawa lahat ng paraan, paano ito masolba ang problemang ito. Hindi naman yung sabihin mo na sa kanya itong problema, hindi naman si Ma'am Dac ang naniningil ng kuryente. Yun ang sa akin lang. Gumawa tayo ng solusyon. Alright, thank you very much. Baka ko sabihin kasi nila, Attorney Jeng, na during your time also, you already knew na meron ng warning. Tanong nila, what did you do? Ako po ibo po noong 2001. The warning came in 2007. Okay. So, dapat po ito pong mga leaders natin mula po noong 2007 ang nagapaghanda. And remember, in 2001, the mayor was already Adele Antonino. Okay. In 2004, the mayor was Junat Charon. In 2007, the mayor was Junat Charon. So, mula po noong 2001 up to the present administration, ang Partido AIM ang nakaupo in power. So, kung wala silang dalawa, wala silang foresight, then the blame should be there. Well, I will join my partner si Atty. Gacal, si Jen Gacal. Tinuod ka na. Klaro, kataw man na kayo. Why do they have to protest the ECC nga issue na sa Environmental Management Bureau in favor sa Sarangani Energy Corporation? Nga nang ilang magkiprotestahan ang power sales agreement nag-i-enter sa Coteco with the Sarangani Energy Corporation. What is their interest? Nga naman nga ilang protestahan, nag-i-issue naman, ipag-gitunan naman igmayo sa EMB. I'm sure na pag-usapan po ninyo yan sa partido. Baka gusto nyo sagutin. Actually, ang pinakamalakas magtutol dyan, yung congressman ng Sarangani. Kasi nga, environmental friendly daw siya. Ayaw niya gustong sirain yung kalikasan doon sa Maasim. And actually, during my first day or first year, nag-MOA kami with Socoteco to have a 30 megawatt dyan sa Apupong. At nagtaka kami bakit hindi nila na-implement ng Socoteco yan. That is already the foresight from the Sangguniang na meron ng crisis na darating. At yun ay tinugunan namin through the MOA. Thank you. Actually, hindi naman tutulong ating mayor dyan sa power na idadagdag sa ating Maasim. Ang kanyang point lang dyan is, maganda ba, maayos ba, o yung kumbaga transparent yung naging agreement between the Socoteco and the ERC or yung ating bago magtatayo ng konon niya. Pinag-usapan natin yan, pinag-usapan namin na kung saan, kung ano yung makabubuti sa mamamayan, bakit natin babalabagan, bakit natin pahihirapan ating mamamayan. So, ang mayor natin, hindi yan again. Uling na lang kasi sinasabi ni Atty. Jeng, talagang hindi daw napaghandaan ang kasalukuyang administrasyon. Paano nyo depensahan yun, sir? Pinaghandaan niya ng kasalukuyang administrasyon. Actually, there was a move from the national government that Mindanao was isolated from the rest of the energy distribution utilities. Meron ng mungkahi na i-connect tayo sa mga thermal hydro plants from Visayas and Luzon. Medyo nga lang nagkaroon ng problema yung mga leaders, especially from the congressman. Yun nga, Sarangani, dahil nga ayaw nilang mag-connect tayo, gusto lang i-isolate lang tayo kasi wala naman silang solusyon na pinagbigay. Pero that was a better idea if we are linked to Visayas and Mindanao. Sige po, hindi daw pinaghandaan, sabi ni Atty. Bigbig. Actually, lahat naman yung pinaghahandaan, kumbaga lahat tayo, mayroon tayong plano at mayroon tayong pangarap na dapat ipasatupad. Pero bakit nga ba ang lokal na gobyerno lang natin dito, bakit hindi natin tanungin ang ibang lugar? Let's say, ang Sarangani, ang ating South Cotabato, ang ating Zamboanga, ibang parte ng Mindanao, bakit dito lang na kung saan dapat umatenas na noon nagkaroon pa ng mga problema. When in fact, nagkakaroon tayo ng mga deliberations sa somewhere in Davao, somewhere in Cagayan about this Mindanao crisis. And can we blame the climate? Okay, thank you. Kumbinsido kayo doon, Atty. Jeng? Kung napaghandaan po, tatandaan po natin na the hardest hit na siyudad ay General Santos City. Wala pong nag-experience ng 7-hour brownout maliban sa Jansan. So saan paghahanda? Nasaan paghahanda? Sagutin nyo.
akin lamang doon, kung sakasakali ikaw interesado, what could have been done under the economic enterprise system na ating panggobyerno? Pwede mag-invest ang syudad together with the private sector representatives para magkaroon sila ng isang pagpupulong-pulong to invest probably in buying a power barge na bibili naman ng kuryente ng Socoteco. Why did it not do that? Sabi nga nila, hindi naman lang nag-initiate ng pulong itong ating lokal na pang-administrador sa gobernador ng Sarangani, gobernador ng South Cotabato, so as to avert the crisis. That's the failure. Pag brownout yan naman ang pinag-uusapan, kapamilya, talaga pong lahat tayo apektado. Ito ang sunod na tanong para sa ating mga bisita. Bilang konsehal, anong batas ang una mong ipapanukala? Unahin natin, Attorney Garcia. Sir? Well, ang batas na aming papanukala, ito inaayon sa agenda ng aming mayor na siya pong magpa-deliver ng administrative services para sa sangkatauhan. Because it is what's important to us to follow the program of governance insofar as our leader is concerned. All right. Attorney Jen? Go ahead. Ang isa sa mga batas na gusto kong ipanukala ay ang empowerment ng ating kababayan, lalo na ang mga purok. Sapagkat kung ngayon titignan natin, upang mabigyan ang purok ng isang personalidad, gagawin po natin isang people's organization. When the purok becomes a people's organization, they can make contracts with the barangay, with the city, and with private sectors. And therefore, ang purok mismo yung pinakamaliit na unit ng komunidad, magkakaroon ng sariling pera, sariling income, depending on the city. Thank you very much. Councilor Layson. Ang panukala ko po is on agriculture. Sa Millennium Development Goal, there should be food that was served on each table of every families and every home. Yun nga, dapat ating pa rin ipapalakas ang agrikultura ng General Santos. Kung nalaman nyo, ang mga resolution at ordinances natin is more on organic farming. Marami na tayong training sa 26 barangays. And number 1 for 3 consecutive years ang ating mga mag-uuma all over the Philippines. In fact, may incentives sila na natanggap sa Manila. Thank you. Sa akin naman yung batas na papagpag ko na kung saan tourism sa barangay, na ang bawat barangay, community-based ang makikinabang, hindi lang ang syudad, katulad halimbawa ng ating balutan sa Baluan, yung mga panukala na bibigyan natin ng batas na bigyan ng mga pansin ang ating mga barangay para na sa lumago pala lalo ang ating turismo sa mga barangay. Alright, thank you very much. Sunod namang tanong para sa ating mga bisita, ito po. Ito talagang apektado yung dalawang partido nito. Ano po ang masasabi ninyo sa pagsira ng ilan sa inyong mga campaign poster dito sa Jensan? Tingnan niyo po yan dyan, naglilibot-libot kayo dyan. Makikita po ninyo yan. Councilor Layson, ano masasabi mo doon? Alam po, Sir Jay, mag-reflect yan sa leadership ng anong nasisira ng mga poster areas. Especially our pegolas, pinagsira-sira, tinumba, at yung mga posters namin na tinatanggal in every barangay at tinatabunan. Meron tayong mga ebidensya, may mga pictures tayo, at yun nga, nagtataka kami bakit nawawala yung mga posters namin na dinadaanan namin yung mga barangay. Please be responsible, just fair. This is only an electoral process at mga support namin yung kailangan namin. Go ahead na. Ang masasabi ko lang, konti na nga lang yung poster ko kung mawawala pa, pero importante kung ano yung nasa puso ng mga tao, nandiyan sa kanilang puso ay nakalagay ang aming mga poster. Thank you very much. Sinira din yung ilang mga posters nyo. Siguro ang isa sa mga unang biktima ng paninira ng posters ay ako. Ako ang isa sa nauna naglagay ng poster. Hindi lang po sinira, ninakaw pa kasama ang kahoy. Kaya pakiusap ko po sana sa mga supporter kung sino man, respetuhin po natin ang bawat kandidato. It will reflect on, not only on the leadership, it will reflect on the entire people of Jensan. So sana po walang siraan, walang nakawal ng posters. Sa akin lang naman kung sino naman ang may responsable niyan, kung meron man kayong prueba, kung kisa'y nagkasugo ka ninyo, dapat talang kamo matubang sa mga otoridad. Apan kung wala, nagtuo ko nga tungod sa atong kapobriyon sa kalisod karos panahon, ultimo tarpulin ng kahoy, kuhaon na lang, kay mong atop, mong bongbong, mong suporta. So, this is not blame anybody kung saan taman hantog wala ebidensya. May sinasabi kayo ebidensya, sir? Ano yung mga pictures? Yes, ano ba? marami tayong mga ebidensya na yung mga pictures
nakalagay tayo at nag-superimpose sila ng kanilang mga posters, malalaking mga posters ng kabilang partido. At kaya nga, baka hindi yan alam ng kanilang leader, pero dapat disiplinahin nila ang kanilang mga tauhan. Reaction. Masasabi ko lang, baka mas kailangan ng mamamayan natin yung aming poster, gagawin nilang bubong, gagawin nilang tingding, at yung anumang kahoy, pwede nang gamitin. So, ipasa bayan lang natin sa Diyos ang lahat. Ang importante, clean and honest ang ating pagiging kandidato. Yun ang sa akin. Kasi para sa akin, ang importante, kung ano yung nasa puso natin at para sa taong bayan. Attorney Jen, sino sa tingin mo ang nasa likod? Una is, imposible naman na sinira yung kanilang poster at ilalagay namin yung poster namin. Di ba? Parang hindi naman po siguro tanga yung aming partido na magbibigay ng ebidensya. Kung yung kanilang pyramid ay sinira at nilagay ng poster, malamang sila ang naglagay ng poster namin doon. Maaaring kumuha sila sa kung kanino, and then inilagay upang kami paratangan. Because definitely, we are not that stupid. Reaction, sir. Dito sa amin sa Heights, tinanggal lahat ng poster sa common poster area. Walang natira, lahat, both sides. So we cannot blame any other party. But few days thereafter, nauna po ang kalaban namin sa pagpatayo ng pyramid. Okay. Sumunod na lamang po kami. Pero kami hanggang sa reklamo na lang because wala naman kami nakikitang ebidensya. So we're not putting a blame on anyone. So akin lang, fair lang sana, yung mga responsable na yan, should come out and do not do that in the meantime. Kung gusto niyo tarpulin, antayin niyo matapos ang eleksyon, inyo na lahat. Sandali lamang. Sino sa tingin mo nasa likod niya? Actually, siyempre, first impression is yung tinabunan ng aming mga tarpaulin sa kanilang mga posters. Meron tayong mga ebidensya niyan, marami. So, we will be thinking more. We are not pointing anything, but nagdududa kami, sila nga ang maggumawa. Sino? Si PCM? Maybe mga tauhan nila. Okay. Kasi bakit naka-superimpose yung mga tarpaulins sila sa aming mga tarpaulins and posters? Reaction, Attorney Jen? Tulad po lang sinabi ko is hindi po naman tanga or stupid ang partido namin na sisirain namin yung kanilang pyramid at ilalagay namin yung aming posters. That's parang nagpahuli agad kami. Hindi naman po kami ganun. Hindi naman kami ganun katanga. I mean, napaka-low IQ naman ang partido namin kung ganun. Pinag-uusapan rin po yung mga nagkalat na poster dyan. Yung sa inyong mga grupo po, sinusunod ho ba yung kung saan dapat nilalagay yung mga poster? Katunayan po, sinusunod po namin yung aming yung batas. And in fact, kung kahit ikutin mo halos wala pa akong poster. So definitely, as an individual candidate, I am following the laws of imposed by the COMELEC. Sa aking bagay naman, kami naman nagpapa-poster, nakikiusap sa mga may-ari ng bahay at saka sa common poster area. Hindi po kami lumalabag sa batas sapagkat kami na nakakaalam. Kami po ay abogado, alam namin po ang dapat namin gagawin. Tuturuan namin sa tama. Thank you very much. Go ahead, Councilor. Alam mo, Jay, hindi naman din siguro gagawin yan ng mga taga-AIM. Kasi kami, bago kami naglagay ng mga poster, kami ay nag-meeting na kung saan ang ating mayor sinasabi sa amin, walang gagawin na katunggalian, walang gagawin na pagtanggal ng mga poster. Ang itinuro sa amin ay kung papaano yung sumunod sa mga ng COMELEC, hindi ang pagtanggal ng mga poster sa kalaban dahil masisira rin ang image ng AIM na kung saan kami ay may integridad. Alright. Nilalagay niyo ba? Mga poster niyo, nilalagay niyo ba sa tamang lugar, sir? Nilalagay po ba ninyo yung mga Can you posters? repeat the question? Hindi ko narinig ang sigaw nila eh. Nilalagay niyo po ba yung mga posters sa tamang lugar? Yes, sa common poster areas, dapat doon lang. Saka kung sa residential, nagpapaalam kami sa may-ari ng bahay at sila naman po willing na maglalagay kami ng posters doon. Yun lang po ang sinusunod namin. Alright, thank you very much. Simulan na natin kapamilya ang round 2! Ang tanong po ay para kay Councilor Yedo at kay Attorney Garcia. Narito ang katanungan mula kay Arlene Silva sa Facebook fanpage po yan. Ano ang maitutulong mo sa mahigit 50 pinangangambahang 50,000 workers na mawawala ng trabaho dahil sa brownout? Yun po yung report na lumabas na mahigit sa 50,000 trabahante dito sa maapektuhan. Sa Mindanao po yan
na mawawalan ng trabaho? Go ahead. Mindanao, not Jensen. Mindanao. Okay. Meron naman tayong mga livelihood program na binibigay ang mga gobyerno, assistance, yung mga grant na kung saan ang dole natin ay nakahandang tumulong at gumabay sa kanila. Dahil ang ating nasyonal na gobyerno ay hindi pinapabayaan ang ating mga lokal, lalong-lalo na ang para serbisyo sa mga tao. Hindi ito sila sabihin mo na ganun lang basta mawala ng trabaho. Binibigyan po yan ng importansya, binibigyan po yan ng halaga, ng atensyon ng ating pamahalaan, ng ating, lalong-lalo pa ng ating lokal na gobyerno, ang General Santos City. Bibigyan po natin na. Thank you. Attorney. To avert the problem sa loss of employment opportunity because of the brownout, dapat ang ating pamahalaan, either local or national, should have prepared for this. Pero keso lang tayo lahat reactionary. Hindi tayo naka-foresight kung ano dapat natin nakitang problema sa unahan. So, all of these things, kung ang pamahalaang gobyerno, ang dole o anumang ahensya ng gobyerno, they should do something to alleviate the plight of the people who lost their jobs at this point in time. Thank you very much. Ano na pa'y pangutana ang atong kapamilya? Aniya? Unsa ang inyong mabuhat para mapanalipdan ang katungod sa mga underpaid na trabahante o sa issue sa contractualization? Contractualization, attorney. Ang contractualization is now a matter of law na kini naman ay gisunod na sa tungod sa kadaghan sa mga kinahanglan og employment opportunities. And this is also part of the game nga gidulaan sa mga businessmen nga kinahanglan nilang naay contractualization. Ang underpaid insofar as workers are concerned, dapat na lamang nga itarong ang eksakto nga pagbayad sa ilang pansweldoan matag adlaw. Thank you very much. So, ba? Katulad ng sinabi nga, yung ating contractualization ay batas na yan siya. Pero yung underpaid, alam niyo po, minomonitor natin yan. Kumbaga, lahat ng ating mga business establishment, nagbabayad naman ng wasto yung ating minimum wage. Yung mga meron tayong mga bases na kung saan yung mga kalendarya, yung mga micro-enterprise, hindi naman pwedeng sumunod sa ganong minimum wage dahil meron nga tayong tinatawag na level ng pagbibigay ng mga sweldo. Paano ba minomonitor yun? Kasi napakaraming reklamo. Actually, Jay, lahat naman ng reklamo ng ating mga labors ay binibigyan pansin ng ating dole. At kung hindi man yan masolbar, tinatas natin sa NLRC. So far, lahat yan settled yan siya. Katulad halimbawa, may dumarating sa akin na reklamo na ito, ganito. Binibigyan niya ng pansin kaagad ang dole, inaareglo, inaayos, ano ba, totoo ba yan o hindi, iniimbestigahan yan. Pero at this point in time, halos lahat ng ating mga workers ay kontento naman sa kanilang sweldo. Ngayon wala kayo din kontento, no? Well, siguro because if you have to gauge on the number of complaints filed before the DOLE at sa NLRC, it is dwindling. So probably it is true that kontento ang ating mga mamumuo diri sa General Santos o sa South Cotabato. But the fact of the matter is, let us keep on reviewing and inspecting the establishments if they are complying with the law. Thank you very much. Thank you very much. So, pasensya na ho, wala na ho tayo oras. Ito po ang sunod na katanungan para po kay Attorney Gakal. At narito, pakinggan natin. Anong plano mo patungkol sa budget ng lungsod? At saan pupunta ang pera? O pinag-uusapan ho yung budget ng lungsod, Attorney. Go ahead, sir. Well, ang plano po natin sa budget ay magkaroon ng isang tunay na budget na talagang cost efficient and well balanced. Ang gusto po natin sa budget natin ay magkaroon ng tunay na partisipasyon ang tao sa paggawa ng budget. Sa paggagawa ng budget. So there should be a planning and there should be a linkage between the plan and the budget. Ang ibig sabihin, judicious allocation of the resources. Tama ba ang pupuntahan na budget for the right thing? At dapat performance-based ang ating sentro. Kailangan dito pupunta. Meron bang resulta pupuntahan? It will go to the intended beneficiaries. Salamat po. Thank you. Reaction lang po doon sa sinabi ni Attorney Joe. Actually, ang gobyerno natin is yung budget is anchored more. 30% kada or 40% goes to the basic salaries of the employees of the local government unit. At ang iba dyan is already the corporate social responsibilities of the LGU. Like the SHIFT program, shelter, health, education, environment, peace and order. Lahat yan natugunan ng ating Ma'am Darlene Antonino Custodio. Dahil nga sa kanyang management, she was very practical at in governance niya and management,
is well off. Thank you. May gusto ko idagdag kanina, sir. Go ahead. Sige po, dapat ang budget po natin, sabi ko nga, is may tunay na planning. And I don't believe that there is really a real planning in this present administration, because there should be an ELA, the Executive Legislative Agreement, na hindi ko nakita sa ating kasamtangang administrasyon. Look, wala naman pong boses sila eh. This government is practically run by one man, and ito ang masakit dito. So kung titignan natin is Thank you, sir. Thank you. Sige po, reaction lang. Those are all speculations as yung mga run by one man. Bakit? Nandiyan kami ang gumagawa ng balaod, kami ang gumagawa ng resolusyon at ordinansa. Framework natin, more focus tayo sa infrastructure kasi lumalaki, mabilis ang paglaki ng General Santos. Focus tayo sa education, marami ng computer at school building ang nabigay, and farm to market roads, andyan na, natugunan natin. Thank you very much. Sunod na katanungan mula ito sa text line ng TV Patrol Sir Jen. Ano ang, ito'y para naman kay Councilor Layson. Ano ang maitutulong mo, konsehal, sa mga negosyong apektado ng brownout? Kaugnay ng usapin po yan ng dito sa ating lugar, taxation po. Actually, Sir Jay, yung mga big businessmen hindi umaangal. In fact, nakipagmowa sila sa General Santos that they will be curtailing the use of electricity from Zapoteco. Pinapaandar nila ang kanilang mga generators for how many hours para lang matugunan ang gamit ng mga residente natin. Kaya nga, hindi masyadong apektado tayo dahil nga big businessmen cooperated with us. Exemption. well, Sige po, go ahead. meron po akong panukala kung paano matutulungan ang ating mga negosyante. Natural, dahil sa brownout, malaki ang lugi. So what we will do now in the next 3 years is magkakaroon ng moratorium. Ibig sabihin, hindi po natin sila magkakaroon ng increase sa kanilang gross sales tax. Sapagkat ang nangyayari po, ang policy ng present administration is yearly tinataas yung kanilang gross sales. So for the next 3 years, ang lahat po ng negosyante, maliit o malaki, hindi po natin i-require na mag-increase ng kanilang gross sales tax. Alam mo Sir Jay, hindi ako naniniwala na nalulugi sa. Dapat meron na natanggal sa trabaho at nag-declare sila ng bankruptcy. Pero wala. Dahil nga nakipag-coordinate sila sa LGU natin at natugunan ang problema nila. In fact, happy yung mga empleyado nila. Paano mo yung mga maliliit na negosyante? Ang mga maliliit na negosyante naman, andyan naman sila, they are so patient. This is only temporary. Alam nila temporary lang ito because this is not man-made. Ito ay environmental. Thank you very much. Malaki ang nalulugi because sabi nga kanina, the question kanina is, ano ang gagawin nyo sa 50,000 na mawawalan ng trabaho? So, ibig sabihin talaga nalulugi na. They have to retrench people. And another thing that I will do in the next 3 years is, bibigyan po natin ng solusyon ang ating mga empleyado, ang ating mga negosyante, yung po kanilang mga real property on machineries. Bibigyan po natin sila na hindi natin, i-decrease po natin yung tax on this para makusyon naman yung impact sa kanilang pagkalugi. So those are the things na tutulungan natin sila. Thank you very much. Naku kapamilya, mas makikilala pa po natin ang ating mga bisita na tumatakbo sa pagkakonsehal ng GenSan sa aming pagbabalik. Ito ang umagang harapan sa MUS. Kapamilya, patuloy po natin kinikilala ang ating mga panauhin para po makatulong kami sa inyo na makapagdesisyon ngayong Mayo. Simulan na natin ang round 3. Sa puntong ito, bibigyan natin ng pagkakataong magtanong ang kandidato sa kanyang katunggali. Nahin natin si Attorney Garcia. Tanong niyo po kay Councilor Liedo. Kumare Bergie, what specific sector na natulungan sa economic enterprise program sa lokal nga panggamhanan ngadto sa usa ka grupo na mapakitaan sa ilang panginabuyan? Go ahead. Paring bit-bit, meron tayo yung ating sa SEMSIDU na kung saan nagbibigay tayo ng mga assistance sa micro-enterprise at saka yung sa ating mga livelihood program na kung saan nakapagbigay na tayo ng 2.7 million sa individuals from 5,000 to 100,000. In fact, ang ating turnover niyan, 100% ang collection natin sa aking pamumuno at sa pamumuno ng SEMSIDU. Ganon din sa mga kooperatiba dahil inamendahan ng ating mayor ang Executive Order 010 Series of 2011. Thank you. Thank you very much. Ano po yung tanong niyo, ma'am, kay Attorney Garcia? Pare,
from congressman to mayor, bakit ngayon tumakbo naman ikaw ng councilor? Ako'y kinausap po ng grupo ng PCM at naniniwala siguro sila meron pa akong kakayahan at ayaw ko na sanang tumakbo. At siguro naman, kung meron pa akong may tutulong para sa ating mga katawan sa syudad, ito, handa naman akong humarap para naman po makasubit o makaparte ng pag-iisip o siguro panukala para sa kabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa General Santos. Thank you very much. Ngayon naman, Councilor Layson, ano po yung tanong nyo kay Attorney Jeng Gacal? Attorney Jeng, actually it's common knowledge na nagkaroon kayo ng controversy between the Riveras and you. And ngayon, tumakbo ka uli under their banner. Ano bang nangyari? Was there an amicable settlement? Well, una is, ang problema ko before was not with Ronel, but with the older brother. And it happened many years ago. So, wala akong makitang rason kung bakit hindi ako pwedeng sumuporta kay Ronel. I saw the vision, nakita na ko ang tinuod na tumungog-tinguhan ni Ronel Rivera para sa atong syudad. So, ang akong personal nga away sa iyang magulang, dili dapat maging sagabal para sa ugma damlag sa Jansan. Attorney Jeng, ano po yung tanong nyo kay Councilor Layson? Ang classmate ko to Okay. sa high school. Classmate, ang Sangguniang Panlungsod ang gahimo sa balaod sa atong syudad. Nga naman nga wa man mo'y abogado nga kandidato. Wa ba mo nagtuo nga dunay nakinahanglan ang abogado sa paghimo sa balaod? Attorney Jeng, actually, it's not a qualification to be a lawyer, to be a legislator. And it's not a hamper. In fact, dili ko balaod, but I earned my degree in the Liagong Baccalaureate at Mindanao State University. Nakaduso ta og 114 resolutions and 7 major ordinances, which is pro-poor. So it's not to be a lawyer, it's only a title. Maraming salamat. Kapamilya, narito na ang round 4. Bibigyan po natin ng tigi-1 minuto ang ating mga bisita para sagutin ang tanong na ito. Ano ang isang rason kung bakit ka dapat ibotong konsehal ng Jensan? Unahin natin si Councilor Virgilia. Jay, para sa akin, dapat akong iboto pa ng ating mamamayan dahil meron pa unfinished business na kung saan meron akong ordinansa na pinasa yung ating naming the round ball from round ball to Mayor's Park. Para sa parangal ng ating tatlong municipal mayor, the late Santiago, the late Oreca, and the late Acharon, dyan sa may palengke. Entitled sila sa ganong parangal. Nang sa ganon, maramdaman ng kanilang mga pamilya, maramdaman ng ating mamamayan na napakalaking contribution na ibigay na sa ating General Santos. Lalong-lalo na sa kanilang mga apo na kung saan lumapit sa akin ang bata na maramdaman naman niya, sinabi na, totoo ka bang apo ng Santiago? Nung nagawa natin ang panukalang batas na yan, malaking kasiyahan para sa kanila at hindi ko yan titigilan hanggat hindi na ipapatoy ang rebulto nila dyan sa round ball. Maraming salamat. Go ahead, sir. Bakit? So Jay, ang komitiba na ako sa agrikultura, nag-number 1 for 3 consecutive years ang atong mga mag-uuma. Ngano kay grabe ang mga project na nakabot nato. Pero buyag lang, karon murag mag-Hall of Famers na po ang atong mga mag-uuma. For the 4th year, sila ang gapangunag gihapon, natalo ang Luzon, Visayas. Gusto na ko na ang General Santos would be self-reliant on protein, on rice, on corn, livestock. Nandito, we're very lucky that General Santos has all the blessings of God. Meron tayong dagat, meron tayong bundok, meron tayong forest. We have all the biodiversity here in General Santos. Yun, ang food at biodiversity in General Santos should be preserved. Maraming salamat po. Attorney Garcia, you have 1 minute, sir. Go ahead. Let us not be cosmetic in all these things na sinasabi natin because they are all temporary. But what is more important, kanang direkta sa tao, nga matod pa sa atong presidente, kung walang kurap, walang mahirap. Kami is zero corruption. Daghan kayo mga ulo istorya, daghan kayo ilang mga ugong-ugong sa mga anomalya ng atong dakbayan. Kung ako inyong piliyon, we will ask for an investigation sa tanan may mga bahid nga anomalya gikan sa water treatment plant diha sa Round Ball, kini sa Dagao Gym, kana diha sa hospital, sa plaza, sa sanitary landfill.
kaya dili man mo gawas ang usa ka kalayo kung wala magsugod sa aso. Usa kini tanan ato kini imbestigahan ug pamatudan magaling kung kinsa may mga taong responsable. Let us clean this government and let us put in people who are sincere and dedicated for a transparent government as well as a good governance in so far as administration is concerned. Maraming salamat, Attorney Garcia. Attorney Jeng, go ahead. You have 1 minute, sir. The record shows, ang record magpakita nga ang syudad adunay 1 billion pesos on time deposit. Usa ka indikasyon nga ang kasamtangang administrasyon wala nga trabaho. Kay dapat ang kwarta sa katawhan ibalik dayon sa katawhan paagi sa maayong serbisyo. Paglingkod ni Atty. Jenggakal atong repasuhon ang budget o gusto ni Atty. Jenggakal nga kinahanglan ang proyekto has to be implemented immediately. Just imagine the unimplemented projects na wala nagahimo sa atong dakbayan. And dili nato gusto ni. You still have 30 seconds, sir. Si Atty. Jenggakal adunay dakong eksperyensa. I've been a councilor, dugay akong konsehal sa atong dakbayan for 4 terms, 88, 92, 98 to 95, 98 to 2001, 2001 to 2004. So I think the experience would say that I have the capacity, na aduna ko'y katakos para mahimong konsehal. We need a vibrant council wherein ang diskusyon is tinuod na diskusyon to reach an intelligent resolution to the problems of the people. Salamat po, Attorney. Kapamilya, maraming salamat muna. Magpapasalamat ako sa ating mga bisita. Lady Councilor Diego, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Attorney, thank you very much. Kapamilya, narinig niyo na po ang inyong mga bisita natin sa kanilang mga pananaw sa mga isyu ng bayan at ang kanilang hangarin sa atong pinalanggang syudad. Kinsa man ang dinha sa kanilang upat, ang karapat-dapat na ibutang nato dinha sa konseho. Kamu na ang muhusga, mga kapamilya.